Nakakapasok na balita po tayo mga kababayan. Binisita ni Kong Rodante Marcoleta si dating Vice President Attorney Leni Robredo. Noong siya ay pumunta sa Naga City, Camarines Sur, nako po, makikita natin sa kuha ng kanilang larawan na masayang masaya. Nag-usap ang dalawa mga kababayan. Matatandaan kasi natin na tumakbo po si Kong Marcoleta sa pagkasenador at isa itong independente. Kaya baka siguro kahit papano ay humingi ng suporta itong si Kong Marcoleta mga kababayan. At wala namang masama doon, di ba? Kahit na alam natin na malugod ding taga-suporta itong si Kong Marcoleta sa mga Duterte na nooy katunggali ni dating VP Leni mga kababayan. So okay lang yon, di ba? So sa tingin mo kabayan, ano ang masasabi mo sa pagkikita nilang dalawa? Samantala, pakinggan naman natin itong napakagandang interview ni Kong Marcoleta mga kabayan kung saan inihayag niya kung ano ang kanyang plataforma kung siya ay magiging isang senador. Nako po, maganda ito mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Napakarami nating gustong ipaglaban, Wilson. Pangunahin na yung mga major services na dapat ay nakikinabang ang ating mga mamayan. Yes, ho. Nandyan yung dapat ay mura ang kuryente Ay, sapagkat number one complaint ng tao yun. sapagkat yan naman ang itinatadhana ng batas. Na ginawa natin ang batas. Paano yung implementation? Paano yung pagpapatupad? Ibig ko sabihin, nagkagasta-gasta tayo, naghintay ng maraming panahon para gumawa ng magagandang batas? Para bang mga damit at mga sapatos na magaganda, nilagay mo lamang sa cabinet, ayaw mong gamitin. Ay, ano mangyayari doon? Lulumutin lang masisira. Yung mga layunin nila ay para sa tao. Para sa serbisyong maganda para sa tao. Bakit tayo makipatupad ng sang-ayon doon sa layunin? Yun ang gusto kong bulat-latin. Yun ang gusto kong tawagin silang lahat. Kasi kahit na marunong kang gumawa ng batas, pagkatapos mo namang ginawa, hindi mo naman may patutupad ng maayos. So yung pagpapatupad ng maayos kasing halaga ng paggawa ng kung hindi man mas mahalaga kaysa sa paggawa ng batas. Yun ang gusto ko sabihin. Ay, magaling. Alam nyo, sa dami na nababasa natin sa balita about political proposals, yun, implementation pala ang isang malaking problema. Puro sila pangako. Ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko. Nga, nagawa nga niya. Paano yung pagpapatupad nun? Binantayan niya ba? Kamukha ng halimbawa, yung PNP law natin, Wilson. Ito maliwanag na. Ano ba yung sinasabi ng batas ng PNP? Yung pulis, yung pulis, kasama na yung kanilang chief PNP, dapat nasa labas kayo, nasa field kayo. Because of the patrolling function of the policemen, hindi kayo dapat nasa kampo. Ang tanong ko sa iyo, kung ang layunin ng batas ay para yung mga pulis ay nasa kalsada, sa lahat ng sa public, sa field, bakit meron silang kampo? Ano ibig sabihin nun? Hindi ka dapat magkampo. Siguro yung nandun sa opisina ninyo, mga non-police employees. Mga sekretarya. Mga sekretary, mga clerk staff. Pero yung mga pulis, hindi dapat nandun sa kampo. Alam mo ba kung ilan ang nasa kampo ngayon? Ilang percent ho, sir? 80% na nasa kampo. Kaya 20% ang nasa labas. Kaya pala lumalaki sila sa katawan nila. Lumalaki yan dyan. Yes. Pero anong nangyayari sa paligid natin? Nasisecure ba natin ang protection at seguridad ng ating mamamayan? Kaya pala masama. Hindi na naman natutupad. Hindi natutupad ang layunin ng batas. Sa labas kayo lahat kanya. Yung visibility, kailangan nandiyan kayo. Bakit 80% nasa kampo? Sagutin mo ako dyan. Grabe. Kaya pala, sir. Nakita ko kagabi may pinakita sa Pasig. Nasa motorsiklo, pinatay ng 2 kriminal, ninakaw yung motor. Bad peace and order, tama. Maganda yung mga reforma na isinusulong ninyo, Congressman Marcoleta. May tanong naman dito, sir. Ano ang magagawa natin naman daw para sa kasi this week daw ho is mental health week and also cooperative week. Sa health issue, may complaint yung mga ibang sektor ho. Yun, bilyon-bilyon na pera sa PhilHealth, ililipat daw sa gobyerno, nagagalit ang mga obispo, nagagalit yung mga ibang NGO. Anong pananaw ninyo? May kaso sa Supreme Court pa to stop it.
Eh yun nga, may kaugnay din na naman sa pagpapatupad eh. Puro Oho. sa pagpapatupad ang pinag-uusapan natin. Yes, sir. Yung PhilHealth, Yes. kasiguruhan yan sa kalusugan ng lahat ng mamamayan. Oho. Kaya nga nagtalaga tayo ng pondo para ganun tugunan. Para sa ganun, sa lahat ng pangangailangan pangkalusugan, pangmedisina ng ating mga kababayan, pang-ospital, kahit papaano'y matutukan. Oho. Eh bakit itanong natin sa kanila, bakit inipon ninyo yung pera na yan? At pagkatapos hindi nyo nagasta, ang daming utang ng PhilHealth sa mga ospital na dapat sana nakatutok sa pangangailangan pangkalusugan ng mamamayan, ba't nyo inipon yan? At pagkatapos, isosoli nyo sa treasury? Saan ka naman nakakitang ganun? Eh para sa tao talaga yun eh. Itinakda ng Kongreso yun para sa hindi para sa kung ano-ano. Oho. Ito'y para sa kalusugan, distinguido yun. Ganun ang ibig sabihin na, alam mo, Yes, sir. itemize. Ibig sabihin, huwag mong aalisin yan. Huwag mong iibahin ang qualification yan. Huwag mong iibahin ang pagkagamit niyan. Nakalagay lamang diyan sa pangkalusugan. O paano ang pagpapatupad? Sablay na naman. Tama, tama. O yung kooperatiba. Oho. Anong koneksyon ng pagpapatupad? Paano mong ipatutupad yung Oho. cooperative law na nagawa? Oho. Alam mo, yan ang pinakamatandang batas sigurong alam ko eh. Ah, Malagay ko oho. 40 years ago, Oho. yung Cooperative Act ay nagawa na ng ating bansa. Mayroon na noon. Ano yung layunin? Ano yung layunin? Palagi ako punto sa layunin, Yes, Wilson. sir. Yes, sir. The object and declared policy of the law Yes, sir. ay strengthen yung ating mga cooperative sapagkat sila'y nasa forefront nung pagpapalakas ng ating economy. Malaking bagay sila. Hindi sila pwedeng itsapuera. Ang laki ng gagampanan na role ng mga cooperative sapagkat yan ay nakadikit sa pangkabuhayan ng ating bansa. Productivity, pataasin mo. Yes, sir. Paano makakaganap yung cooperative, yung ating opisina ng cooperative? Magkano ba yung budget niya? Kulang pang-regulate. Ah, May regulatory function, meron pa siyang promotion function. Sa regulatory lang, hindi niya na kayang regulate dahil wala na kukunti ang pondo niya. Paano niya ipopromote ang interest ng cooperative? Sa mga tweed, pati yung interest ng cooperative movement in this country, oho. hindi napapansin. Sapagkat yung pagpapatupad, walang nagbabantay, Wilson. Nakita mo, lahat nito may kaugnayan sa pagpapatupad o hindi pagpapatupad ng mga batas na ginawa namin. Nakakalungkot. Kaya dapat natutulog yata yung mga ibang politiko natin. Kaya mabuti na i-raise din nyo ito mga issue. Sir, may tanong pa dito ho. Isang journalist ho. Dali lang ho. May tanong siya. Marami nanonood ho sa FB Live saka sa sandali atin lang ko lang. Ang tanong dito ho. Please kindly ask Congressman Marcoleta, mapupush po ba ang gusto ng ibang mga politiko sa lower house and Senado na i-impeach daw laban kay COMELEC Chairman George Garcia? If so, on what grounds ma-impeach? Tinanong ito ng dalawang journalist watching us Facebook Live now, Congressman Dante Marcoleta. Pero dapat siguro sabihin nila ano ba yung mga grounds kasi Yes. ang mga grounds para sa isang impeachable officer, ang isa, culpable violation of the Constitution. Yun ang Okay? grounds. Yes. Merong bribery, merong treason, and other high crimes. Ngayon, kailangan palitawin nila. Hindi lamang allegation. Aha. Allegations are not evidence. So, kung meron silang ebidensya, baka sakaling pumwede. Pero kinakailangan tingnan natin yung substansya. Kung Yes. tingnan natin kung yung ebidensya ay meron talaga. Kasi kung wala naman talaga, alam kong Sanction, diba? hindi po pwedeng mag-impeach ka ng isang impeachable officer kung wala namang valid grounds. Napakagaling niyang abogado din Congressman Marcoleta. Actually, may nagtatanong dito pa na bakit ngayon lang daw kayo tumakbo kasi mas matalino daw kayo than many of our senators. Sabi ng isang young journalist watching us. Siguro may kanya-kanyang panahon tayo, Wilson. Aha, Kagaya aha. ngayon. Ito na ang pagkakataon, makapunta uli ako rito kasi nakita ko yung pandesal mo at meron Yes, ka sir. pang hopya. Yes, sir. Oo, pwede napagandang tayong kumain, pagkakataon, no? Aha. Kanina pa ako pagkagat-kagat ng hopya, pasensya ka na. Yes sir, Oh, handmade ito, hindi to gawa ng makina, gawa to ng mga panadero natin. sa nakita ko Pilipinas. nga malayo dun sa hopyang tipas ito eh. Oh. Oo. Thank you, Hop. Sir,
may iba tayo para one light question naman. May nagtanong dito, panadero namin, nag-text. Pakitanong naman kay Congressman Dante Marcoleta, anong probinsya nila, taga saan sila, and ano ang paboritong palaman niya sa pandesal daw. Sabi ng isang panadero namin, yung matandang panadero natin, Taga Panikitarlac po ako. wow! Ang totoo po, dahil sa hirap ng buhay ko nung kami nagsimula, dahil ako po ay napanganak sa isang barangay na mahirap. Ang aking ama po ay magsasaka. Wow! Galing nyo. Ang pandesal po ay luxury na po sa amin eh. Wow! At kung sinasabi po nila anong palaman ang gusto ko, hindi po ako nasanay sa palaman, wala pong palaman yung namin eh. Basta may pandesal, okay na po Pwede sa akin yun. Opo. kape. Kung minsan kahit wala na pong kape, basta may pandesal ka lang, okay na po yun. Ay, wow. Kung may kape ka, bonus na po yun. At Really? kung meron kang palaman, Oho. 2 bonus na po yun. Inspiring pala ang buhay ninyo. Hindi kayo katulad ng mga ibang politiko natin na anak ng hasendero, anak ng mga politiko, apo ng politiko. Very inspiring ang buhay nyo. Paano kayo naging successful na naging sikat na abogado and magaling na legislator? Anong ginawa ninyo? Nandun po sa pagtityaga, sa pagsisikap po. At kahit ano pong mangyari, pilitin po niyong makapag-aral Oho. sapagkat yun po talaga yung tuntungan para po kayo'y makaakyat sa inyong patutunguhan. Parang hagdanan po yan, Wilson. Oho. Kailangan po kahit na medyo mahirap. Pero huwag kayong susuko. Ilaban po ninyo at nakakaasa po ako sapagkat lalo na po kung meron kayong paniwala sa Diyos at talagang gano'n naman po tayo, religyoso tayong pare-pareho. Alam ko po sa pagtityaga, pagsisikap, ay talaga pong makukuha nyo po ang minimithi ninyo sa inyong buhay. Ganon po ang aking naging pasimula. Kaya pala malapit sa puso nyo mga magsasaka, milyon-milyon na magsasaka sa Pilipinas. Hindi pala to rhetorical, political rhetoric. Talagang tatay nyo mismo magsasaka. Opo. Ano pangalan ng tatay nanay ninyo ho, sir? Pareho na po silang namayapa, Wilson. Ang tatay ko ay Pacifico Marcoleta Sr. at ang aking nanay ay Candida Dizon. Nakita ba nila na naging abogado kayo? Na buhay pa? Yung ama ko po kasi ay namayapa ng mas maaga kaya Bigyan na abogado na. malapit na po akong mag-graduate sa law nung namatay siya, pero ang aking nakita po niya yung maging abogado ako. Pero hindi niya po ako nakita na napunta sa Congress. Na madali po, maaga po silang namatay. Namatay. Pero napaka-inspiring ang buhay niyo ho sa lahat ng magsasaka at lahat ng tao sa Pilipinas. May nakita kaming nakita ko sa Facebook saka sa TikTok, inendorso kayo ni Pangulong Duterte. Nakita ko, pinupuri kayo na mapagaling kayo. Opo, ako po'y nasurpresa sapagkat pagkatapos po na naipile ko yung aking COC, ay nakatanggap po ako ng text message mula sa staff ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung po pwede po ay pumunta po ako sa isang lugar na isa pong very modest restaurant. Malapit lang naman po, sabi po ng Waze, mga 10 minutes lang. Wow. Sabi niyo kung may time ka lang naman, baka gusto mong magkita naman tayo at magkumusta. Doon po sa malapit sa Ermita lang po ito. Wow. Pinuntahan ko po at yun nga, sabi niya, gusto kong suportahan kita sapagkat naniniwala ako sa iyong mga ipinaglalaban. At pasalamat naman ako, Wilson. Kumalat yung video na yun na pinupuri kayo ho. Marami po siyang sinabi na tungkol sa pagtakbo at pagsuporta po niya sa akin. At ako po ay nagpapasalamat. Isang sorpresa para sa akin na napaka-busy rin niya. Malayo po ang pinanggalingan niya at nakuha po niyang paalalahanan ako at parang sabihin niya ng personal na susuportahan niya ang aking kandidatura. Thank you. May tanong dito ho. Pakilala mo sarili niyo. Ang paborito niyang tanong, dito ba? Dito muna, sorry. May microphone? Good morning po. Cassie Cruz po sa tuklasinnatin.net and Good DizXL. afternoon na po. Good afternoon. Sorry. DizXL ang ating katipunan po every Sunday. Anyway, sir, ito tinanong ko na rin kanina sa unang panauhin ni Sir Wilson kay Senator
Amy Marcos. Ngayon po, sa pagharap niyo po sa taong bayan bilang senatorial candidate, malaki po at umiiyak na po ang taong bayan po dahil sa mahal po ng pagkain at mga public Oo, utilities, kuryente at kuryente. tubig. Malaking porsyento po kasi ng kinikita ng taong bayan ay napupunta po sa pagbabayad lang ng mga utility bills. Ano po ang nakikita ninyo? Payag po ba kayo na i-repeal ang IPIRA? At ano po ang take ninyo about the energy development plan na magkaroon po sa ating bansa, particularly yung nuclear energy development plan at yung pagbabalik ng pag-manage ng public utilities sa government? Kasi ngayon po, masyado pong nakikinabang ang mga oligarko, ang pribadong sektor dahil hawak nila ang buong industriya po ng kuryente at tubig. Thank you, Cathy. Congressman. Napakarami pong dapat na gawin. Unang-una, tama naman po na dapat ay i-amend yung ilang bahagi ng EPIRA. Mm. Lalong-lalo na po yung section na kung saan ay pinayagan po yung mga distribution utilities na magkaroon ng pagmeme-ari doon sa mga generation companies. Sa aking palagay po, ay merong conflict of interest doon eh. Halimbawa po, kung ang isang distribution utility, meron siyang pagmeme-ari kung ng ilang porsyento, halimbawa sa stockholding, nung gumagawa ng kuryente, nangangahulugan, mas gusto niya doon bumili. Hindi siya bibili doon sa isang kumpanya na wala siyang interest doon. Halimbawa, kung yung wala siyang interest, mas mura halimbawa ng piso per kilowatt. Eh, mapipilitan siyang bumili doon sa kanyang kaalyado kasi meron siyang interest doon eh. Kaya yung pong pinag-uusapan natin, kung sabihin nila ay competitive selection process, hindi po masyadong natutupad yun eh. Paano ka magkakaroon ng tinatawag na competitive selection process? Eh alam mo na, kailangan bumili ka doon sa pinsang buo mo eh. Kasi meron kang pag-aari doon eh. Yung interest mo uunahin mo. Pero kung wala yung provision na yon, baka sakali na yung competition manaig. Ilang beses pong nabanggit sa EPIRA yung salitang competition, kung alam po ninyo. Wow. Baka hindi po nyo binabasa yung batas. Ako, nireview ko po yung kabuuan ng batas. The word competition was mentioned 11 times. Ano pong ibig sabihin yan? Yung mismong batas na yun, nagsusulong na dapat magkaroon ng competition sa electricity industry, sa energy industry. Bakit? Ang layunin po talaga bumaba eh. Kahit kailan hindi po magkakaroon ng competition, yun ay isang blockade. Pagkatapos po, pati po yung methodology kung paano kinukwenta ng Energy Regulatory Commission yung electric rate na papayagan niya sa distribution utility na singilin niya sa bawat consumer. Iniba po nila yung methodology. Dati po yung methodology nakabase sa actual cost ng distribution utility. Ngayon po, plano pa lang ng distribution utility, babayaran mo na. Sa makatwid, plano pa lang eh. Hindi man tatanungin ng ERC kung yung plano natupad o hindi. Sukat na naipakita niya na, hindi ako walang brownout ngayon ha. So performance-based kanya. So tama yung aking plano. Bayaran mo ako. Ang dami pong dapat na system loss, Ka Wilson. Yes. Ano po yung system loss na binabayaran po nating lahat? Yung po ay kasama dyan yung ninakaw na kuryente. Kasama dyan yung technical loss. Halimbawa, sumabog yung voltahe ng gumagawa ng kuryente, na nabakbak yung mga kuryente. Nagkamali yung accountant nila. Nagkamali yung billing clerk niya. Nasira yung metro. Lahat ng losses ng isang kumpanya sa kuryente, tayo magbabayad. Wala tayong kinalaman doon sa losses nila. Mayroon pong desisyon dyan ng Korte Suprema, Wilson. Yes. Ang sabi niya, lahat ng expense ng isang public utility na hindi naman pinakinabangan ng consumer, wala ang karapatang singilin sa kanya. That is unequitable and that is unconscionable. Decision po ng Korte Suprema. Pero hanggang ngayon, hindi pa na-implement. Wala pong natutupad dyan. Kaya nga ang gusto ko, baka naman matupad ang aking pangarap ko. Yes, sir. Aking pangarap. Makarating ako sa Senado, ihingin ko kagad
kung sino man ang Senate President, Yes, ho. Mr. Senate President, pwede ba mo ibigay sa akin yung Committee on Energy? Importante yan. At pagkatapos, ibigay mo sa akin Yung ang Blue consumer. Ribbon Committee. Ang galing. Kasi, diyan yung sinasabi ko sa yung susuriin ko lahat yung mga agencies na yan kung bakit hanggang ngayon the declared policy enshrined in those good laws that were enacted by Congress. Not implemented Bakit yet. ngayon? Bakit nga? Alam mo ba kung kailan Yes, sir. nagawa yung Magna Carta for public school teachers? Do you have an Bakit pala? idea? Wow. Do you have an idea? No idea, sir. 1966. Wow. Oh, May ganyan pala. ano nakalagay sa baka humaba lang. Ano nakalagay sa Magna Carta for public school teachers? Grabe. Kailangan po yung sahod nila naka-index sa cost of living, Hindi pa Which- ginagawa yan. which the Secretary of Education should regularly submit to Congress an appropriation para sa ganun kung tumaas po yung cost of living, Ina-adjust dapat automatic. naka-adjust po yung kanilang salary. Ang galing. Meron pa pong nakalagay na special hazard pay. Kung sakasakali pong nasa Election. location, wala pong nangyayari. Meron pa silang mandatory medical and examination and medical treatment and hospitalization. Nangyayari po ba to? 1966. Ilang taon na po yon? Almost 60 years na. 50 Ayun ang years na. sinasabi. Wow. Grabe. Oh, baka mas matanda pa yung batas sa'yo, Wilson eh. Oo, Alam ko oo. naman, 35 ka lang. Asan? Oh, di Pero ba? ang galing nyo. Sir, ang dami nyong alam na ito pala mga politiko natin, gawa-gawa ng batas, hindi pala nai-implement. Hindi lang sila nangako na gagawa. Unang-una, yung pangako kaya nilang gawin. Oo. Titingnan nyo muna kung qualified sila na gagawin. O palagay mo nang nagawa. Napapako lang. O, Pangako. nagawa na. O, paano yung implementation? Oo. Bumili ka ba ng kotse para ilagay mo lang sa parking lot mo? Gamitin mo. Para pakinabangan ng pamilya mo. Sir, so Sir, in summary, ang sinasabi nyo, Congressman Marcoleta ngayon, ang dami tayong batas na hindi na i-implement. Kaya pala, we have so many laws and we are so lawless. And unjust. Kailan ba nagawa yung local government code? Hula ko, panahon nila Oo. Pimentel siguro yan. Yung matanda. Oh, yung Pimentel. matandang Nene Pimentel. Siguro, panahon niya. Sino po sa inyo nakakalam? 1991. Wow. 33 years ago. Ano po yung pangako ng batas? What is Oho. the declared policy of the law? Oho. Lahat po ng LGUs kailangan po maging self-reliant. They Ah. must stand on their feet. 1990s na yan ginawa. 1991. Oh, Wow. tatanong ko po sa inyo ngayon. Ilan po ang ating mga barangay sa buong Pilipinas ngayon? More Ah. than 42,000. More than 42,000 barangays. Oho. How many percent are able to stand on their feet? Wala halos. Oh, yan po eh. Galing. Last- Problema, wala pong nag-iimbestiga, wala pong nag-aaral. 2% lang po ang nakatatayo sa sariling paa. 2% only. Wow. Yes, sir. So, kung halimbawa, gusto nyong palakasin ang ating political system, Yes. ang barangay po is the smallest political unit. The most basic. 98% mahihina, gumagapang, hindi makatayo. So, Sa palagay mo, ang republika matatag, malakas? Hindi po. ang galing. Oh. Ang dami nyo alam. May tanong si Cathy Pahabol. Last question ko na Yes, lang po yes. ito. Yes. Kasi po masyado pong naaabuso itong tungkol sa inquiry in aid of legislation. Yes. Ano po ba ang Oo. ano po ba yung tamang Parang proseso? daming hearing. Kasi ilang parang buwan na? masyado pong kaya marami po sa mga resource person po, it's either binabanata ng personal, katulad na nangyari kay VP Sara, Oo. or either talagang pinapahiya talaga sila. So, Ginagawang ano teleserye. talaga ang rules O yan. sa ganyan po? Congressman, ang ganda yung Congressman. ginawa nyo ha. Nagulat ako. Dinepensa nyo. Ang nakakalungkot po kasi, Office of the PP. ito po, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Oho. Kaya ako nalulungkot. Dapat po kami sa Congress, kami po sa Kamara, Oho. sa Senado naman ay hiwalay na kapulungan nyo. Yes, ho. Sana mas marami sa amin, kung hindi man dapat kami lahat, Mhm. alam namin kung ano yung regulasyon namin. Dapat aralin namin yung aming mga tuntunin. Apat po kasi ang functions ng isang senador o kaya congressman. Ano po yung apat? Una po, yung sinasabi ko sa inyo, paggawa ng batas. Okay. Yung pangalawa po
ay yung inquiry in aid of legislation. Kasangkot din po yun sa paggawa ng batas. Kapag binabalangkas po yung batas at nahihirapan siyang kumpletuhin, pwede siyang kumuha ng mag-hearing para makakuha ng resource person para tulungan siya kumpletuhin yung balangkas ng batas. Pangatlo po, ito yung oversight na sinasabi ko. Patawag mo lahat ang departamento na nakakalimot do sa layunin ng batas para siguro mapatupad natin na mabuti. Pang-apat, ito po yung constituent function. Dalawin mo naman yung mga constituent mo, baka kung ano, may Oo kinakain pa po ba kayo? Ito yung apat. Ngayon, ang tanong mo, yung in aid of legislation, Ba't ang tagal? Ilang buwan? nakasangkot do sa paggawa. Na ano po nila nakukompuse po sila Yung in aid of legislation, sa salita pa lang, pantulong sa paggawa ng batas. Sabi po ng Korte Suprema, meron pong limitasyon yun Hindi pwede ilang Dapat buwan. magpalabas ka ng legislative purpose. Yun ang isang limitasyon. Yes. Dapat may maliwanag na balangkas ng batas na nasa isip mo na. Kaya ka nagpatawag ng mga resource persons para tulungan ka kompletohin yung nakabalangkas na batas. Hindi political lynching. Hindi ibig sabihin nung tanong ka na ng tanong, kagatas ka lang gagawa ng batas. Hindi po ganun, walang direksyon yun Oo. Pagkatapos sabi niya, yung karapatan ng mga taong tatawagin mo para mag-appear sa sa kapulungan mo, in aid of legislation, proteksyonan mo yung karapatan niya. Wala na pong proteksyon ng mga resource persons ngayon Ano po yung mga proteksyon ng batas? Sabi ko, ayaw niya, sagutin niyo. Huwag mo siyang pipilitin. Hindi naman In-invoke korte. niya yung halimbawa, yung right to privacy. Constitutional right yun At saka hindi Right naman of korte. incrimination. Pagkatapos, sabi ng Korte Suprema, Oo. lahat ng itatanong mo, kailangan may pertinency doon sa subject matter of inquiry. Of the law. Yes, sir. Meron ka kasing panukalang batas nakabalangkas na. Lahat ng itatanong mo, dapat konektado doon sa pagbabalangkas mo ng batas na yon. Hindi Doon pwede. lamang sa pagkumpleto mo ng balangkas na yon. Itatanong mo, boyfriend mo ba yan? Asawa mo ba yan? Bakit bakit Oo. pareho kayo ng kulay ng damit? Oo nga. Anong pangalan ng nanay mo? Boyfriend mo ba yan? Asawa nga. Oo. Tingnan po ninyo yung Quadcom. Napansin niyo po ba kung ba tayo ako sumama dyan? Oo. Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Korte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo, na hindi lang kayo fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. Ang sabi ni Senator Amy kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubuli nga po sapagkat sasabihin ng isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat sana pinayagan mo. Pero sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwanag po yan. Ang galing ni Congressman Marcoleta. Ay, may tanong dito sa kaliwa. Yes. Pakilala, anong name ninyo? Yes. So good afternoon po, Congressman Marcoleta. I'm Mean Dumagit po from EuroTV. Ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Cathy. Nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin. Ang tanong ko po, paano nyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP? Sa tingin niyo po ba kailangan pa ng mas malalim na investigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yung po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay pinagsama-sama po nila. Kinukonekta nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Example po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradition po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13 Congress po, nandyan na ako, 2004. 3 Vice Presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanilang budget. Noli de Castro, Jojo Binay, Leni Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa 3 dakilang bahagi ng ating pamahalaan,
hindi na po tinatanong pagka ang pinag-uusapan is the proposed budget. Propose lang. Pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po, papasok lamang kapag nandun na tayo sa pagkakagasta ng budget. Hindi sa yung proposing. mismo Oo. nagpo-propose lang. Ang tinatanong nila, Ang hindi agenda, naman ang proposing. 2025, ang tinatanong nila is 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. 2022, wala pang awayan noon, ang Vice President natin, si Sara Duterte, they took only 13 minutes to dispose the budget. 13 minutes. Kasi proposal lang. 2023, wala pang awayan, 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Bakit po 2024 nag-away kami? So ang tinatanong ko, are we now setting aside this tradition? Yung paggalang sa bawat isa? Huwag mong ipapasok yung accountability because that's another matter. Another agenda. The reason why the office of the Vice President insofar as the confidential fund is concerned was issued a notice of disallowance, ito yung ebidensya that she is accountable. Yung pagkaka-issue ng notice of disallowance is an evidence that each and every office should make an account. Walang makaliligtas doon. Walang makakiiwas doon. Ang problema po, ang sabi ko sa kanila, do you know the nature of a notice of disallowance? Kasi puro bagito eh. Hindi naman nila, sabi ko, the notice of disallowance is a mere notice notifying that office that it should clear some of the things that she needs to produce. Halimbawa, wala po yung supporting document, wala po yung ibang requisites na kailangan para po maging allowed lahat ng expenditures. Ba't kayo ang nagtatatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has 6 months to be able to make an explanation. Bakit tayo nang naglululundag na pati yung salitang naglululundag, ayaw nila. They were so eager, gigil na gigil, lahat, trying to jump on the Vice President. Wala na po yung galangan eh. Ang sabi ko, kung ganito tayo, ba't yung budget natin sa House of Representatives? No one is questioning. No one is defending. Did you know that? Walang tumayo para i-depensa yung budget namin. Na siguro higit na malaki kaysa budget ng Office of the Vice President. Nobody stood up to question our budget. Why? Paggagalangan nga po eh. Office of the President, dumating ba yung President? No. Yun pong accountability will come in dun po sa pagsisiyasat kung Different tama na yung pagkakagasta. Hindi pa ako nakapagpapile ng sagot ng Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere notice. It's not even a final judgment. So It is publicity- contestable. So It publicity is appealable. So mukhang publicity Publicity stunt. stunt. Politicizing. Mining for evidence. Preparatory to the filing of an impeachment complaint. Yan po yung aking conclusion. Very obvious na political theater yan nangyayari. Yes, sir. Aha. Kaya very clear ang utak ni Congressman Marcoleta. May alam siya sa batas. Next Yes, ma'am. question. Moving Next on question. po, Kong. Good afternoon, Riza Lopez po from EuroTV. Though you are removed from the Committee on Appointments, tumatakbo po kayo bilang senator ngayon, would you mind to give a comment po sa pagkaka-appoint kay former Cavite Governor John Vic Remulla? Or do you think this is some kind of political power since marami ng mga paulit-ulit na apelido na lumalabas ngayon sa Dalawang gobyerno? Kapatid. So, what do you think of this? Thank you po. Nagugulat mga tao. Bakit tao? Dalawang parehong apelido na sa kabinete. Comment daw. I cannot question the wisdom of the President. Yung po kasing power to appoint resides solely in the President. Aha. Wala pong ibang opisyal ng ating bansa ang pwedeng magnombra, mag-nominate, mag-designate. Tanging-tangi lamang po ang Pangulo ng Pilipinas. Pero yung kanyang appointment na yan o yung kanyang nomination will be subjected to a commission. Para sa ganun po, yung merit
and fitness of any appointee or designee of the President will be somehow evaluated In the Congress. and assessed by a commission and appointment. Ito po ay isang independent commission designated by the Constitution itself. Hindi po nagle-legislate yung commission and appointments. Kahit na po yung 12 ay members of the House of Representatives and the others are senators, their duty is not to legislate. Their duty is to make certain that the appointee or the designee of the President is competent to do his job. Ngayon po, wala na po ako sa commission and appointment, so I will not be able to exercise that duty anymore. Noon pong ako'y membro pa doon, alam naman po nila that Yeah. I objected to at least 2 of them. Na sinabi ko kahit na 5 senador po yung nakalaban ko, hindi po ako pumayag na magpatalo doon. Yun po yung pagkaka-appoint ng isang ambassador sa Papua New Guinea. I stood on my ground even if 5 senators disagreed with me. So you are a working legislator, hindi kayo oo ng oo lang na yes man. Kung tama po kasi, wala po akong magagawa. Ilalaban ko po yun kahit saan kami makarating. Pag tama po, kung alam kong tama. Kung hindi naman po tama, sabihin nila sa akin tama. But they should argue. They should present a better argument para malaman natin na sila yung tama. Pero yung nangyayari sa amin ngayon, if I present an argument, ayaw naman nilang mag-present ng better argument, ang gagawin nila, guguluhin lang nila ako, pati yung hopyang kinakain ko, kukunin nila. Ganun po yung ginagawa. Congressman, gusto ng Pilipino mga katulad niyo na lumalaban, hindi puro oo ng oo lang. Dapat exciting ang politika natin, Congressman. Kaya ako, sir, dito sa Pandesal Forum, we are normally non-partisan, pero in your personal case, I will personally vote for you and many of the journalists want you to win. Ay, may tanong itong napakagaling na isang journalist, taga Net25, Dick Sominta. Congressman Yes. Dante, sir, magandang hapon. Sir, natanong na kasi kanina yung about the IPIRA law. Yes. What about oil deregulation law? Isa rin yan sa nagpapahirap sa atin, Kong. Dahil every week nagkakaroon ng adjustment ang oil price natin na nakaka-apekto naman sa mga presyo ng mga basic commodities natin. Kaya nga kailangan nating may ayos yung ating mga regulatory agencies. Ang nangyayari po kasi, ikaw ang regulator, pero ikaw ang nare-regulate. Ang tawag doon is regulatory capture. Katulad ng ERC, di ba dapat siya ang nagre-regulate ng transmission, distribution? Yes. Ang distribution po ay dito sa Maynila, kilala natin ang Meralco. Sa mga probinsya, kilala natin yung mga electric cooperatives. Lahat po yan, nire-regulate kung pinag-uusapan po yung presyo ng kuryente. Kaya lang, kamukha po nang nangyari itong nakaraan, kaya po nila ako inalis sa Energy Committee. Inobjekan ko po yung isang panukalang batas na kung saan yung Davao Light, kukunin po niya yung service area ng existing electric cooperative na kung tawagin ay Nordeco. Sabi ko, pag ginawa nyo dyan, mamamatay yung Nordeco. Wala nang competition. So kahit mura ngayon, kunwari, ang ino-offer ng Aboitiz, later on, itataas niya dahil napatay niya yung kalaban. Competition is the one that will lower and rationalize the price of electricity. Kung papatayin mo yan, wala mangyayari. Sa Zamboanga City, sinabi ko rin yun, huwag nyo nga alisin kako yung management contract. Kasi pag namatay yan, mamamatay naman yan, papasok na naman ang Aboitiz. Sa puro Aboitiz na lang ba kahit tayo? Puro oligarchs na lang. Paano bababa ang kuryente na yan? Dapat may competition pala, no? Dapat may competition. Pagkatapos, pangatawanan ng regulatory agency ang kanilang function. Kaya naman sila nandun para magbantay nga. Ang problema, bantay sa lakay yata yung mga iba. Dapat bantayan nila for the sake of consumers, hindi for other vested interests. Napakarami po na ating mga regulatory agency na isa-isahin po natin silang ipatawag para sa ganun ay ma-assess natin, matanong natin sila at magkaroon sila ng pananagutan sa ating mga kababayan bakit hindi nila ginagawa at bakit hindi natutupad yung pangunahing layunin kung bakit ginawa ang napakaraming batas na yan sana
ay para sa Pilipino, para sa tao. Ba't pa tayo gumawa ng batas kung hindi na naman natin pala ipatutupad ng maayos? Para kanino ba yung mga batas na yan? Para Nakalagay itago sa natin sa record. cabinet? Oo nga, sayang naman. Ang Kung- galing. Kung what about doon sa issue ng excise tax sa mga imported oil products? Mga detalye na lang ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung batas tingnan nating mabuti at yung nagpapatupad. Madali nating ma-pinpoint, Isa-isa. madali nating ma-pinpoint isa-isa. Yan. Thank you very much. Ang galing. Alam niyo, nakikita ko sa inyo, Congressman Marcoleta, hindi lang kayo defender ng rule of law, defender pa kayo ng consumer rights. Wala tayong mga consumer advocates sa mga politiko natin. Thank you. Baka may additional na tanong kayo dyan, huwag kayo mahiya. Mag-raise ng hand lang kayo. Paano kayo naging ganyan, Congressman Marcoleta? Alam ko, anak kayo ng magsasaka. Paano kayo nainis sa abusadong mga public utilities, sobrang mahal na kuryente? Kasi alam natin, pag abogado, kongresista, siyempre hindi nyo na-feel yung mataas na presyo ng mga bilihin. Paano kayo naging ganyan? Naging idealistic, galit sa abusadong mga saka matataas na cost of living ho? Siguro dahil ako'y nanggaling nga sa mahirap Oho. at alam ko kung paano maging mahirap, naramdaman ko, naibuhay ko yung buhay ng maraming mahihirap. Di nyo nakakalimutan pinanggalingan ninyo. Yung pinanggalingan mo na yun, hindi mo makakalimutan kahit kailan. Ang totoo niyan, kaya ako ginagawa lahat ito, Oho. para sana sa mga susunod na taon, ay ang pangarap ko kasi, mawala na yung mahihirap. Yes ho. Kapag nawala na yung sektor ng mahihirap, yun kasi yung sektor na ginampanan ko, na nirepresent ko sa Congress, Oho. kahit mawala na ako sa Congress ka ako, at least yung aking objective na wala yung mahihirap, natapos ko rin. Oho. Ibig ko sabihin, natulungan ko sila. Wala nang naghihikaos, wala nang masyadong mahirap, wala na akong sektor, o kahit magtanim na lang ako ng high value crops, okay na ako, di ba? Kaya lang, ang ibig nang mangyari ng iba, pumunta ka na lang sa Senado kanya para kahit papano makatulong ka pa rin, mabigyan mo kanya ng konting improvement yung quality ng Philippine Senate ngayon. Yun Yes. po yung sabi nila. I-elevate ang quality ng politika at saka Senado ng Pilipinas. Sir, may tanong pa dito ho. Kailan kayo first naging napasok sa public service? Anong edad ho? 2004, 13th Congress. Oho. Kaya doon kayo napasok dyan, naisip ninyo na pumasok sa politika para tulungan ninyong baguhin ang No, pamamalaan natin. I was a very young lawyer at that Yes, time. Ako mag-isa, I am a single practitioner, sabi nga nila. Wow. Ako yung driver, Wow. ako yung abogado, ako yung tagawa ng pleading, ako nagpapile. Kaya lang kayang-kaya ko naman gawin yun dahil bata pa ako noon eh. Oho. Kaya lang kukunti ang natutulungan ko kasi nag-iisa lang ako eh. Oho. Hanggang sa dumadami yung Natutulungan. nagpapatulong pero hirap naman ang katawan ko. Naisip ng mga kaibigan ko, baka gusto mo kanyang subukan natin yung Congress through the party list system para sa ganun, mas marami kasi sigurong matulungan. Ganun po yung nangyari. Hindi ko naman pinagsisihan sapagkat mas marami nga akong natulungan at na-represent ko pa yung mga mahirap Saka sa sumikat maraming kayo, sir. pagkakataon. Sumikat kayo out of 300 congressmen and congresswomen. Kayo isa sa pinakamatalino at saka malakas ang loob. Sir, may nagtatanong dito, isang journalist. Ilocano daw ho kayo siguro kasi taga-Paniki kayo. Marunong ba kayo mag-Ilocano? Marunong din po ako ng Ilocano dahil ang aking asawa ay Ilocana. Yes. Pero ang talagang salita ko ay Kapampangan. Kaya kung gusto nyo, puro Kapampangan na lang tayo. So masarap ang pagkain sa bahay ninyo. Magaling kayo magluto. Kung marami kang iluluto, kagaya ng Iluluto. buhay namin, nung kukunti ang nailuluto namin, kaya Magsasaka. hanggang doon na lang kami. Ilang porsyento sa tingin nyo, sir, ang mahirap sa Pilipinas ngayong 2024 na hangarin ninyo iangat sana? May estimate ba tayo na? Ang gagamitin ko po yung estimate po ng Philippine Statistics Authority Yes, sir. kasi sabi po nila yung poverty incidence rate Oho. ngayon is 19.7%. Naniniwala ba kayo?
palagay nating maniwala muna ako sandali. Aha. Ang ibig sabihin niyan, 3 sa bawat 10 Pilipino ay mahirap. Aha. So palagay na lang natin that there are still 30 million individuals who are impoverished today. Yes, sir. Ngayon, paano natin sila mapapagraduate? Yun ang tinatanong ko sa kanila nung gusto ko magtanong sana sa plenary debates. Aha. Ayaw naman nila akong magtanong. Ang Ah. gusto nila puro ang tanong sa Office of the Vice President. Pag nagtanong ka outside the ambit of the Office of the Vice President's Ayun budget, nila. ayaw nila. Samantalang itatanong ko lang sana, Socio-economic issues. socio-economic, sabi ko, halimbawa po, ito pong budget natin for 2025, 6 trillion. 6.325 trillion pesos. 6.325. Wow. Sa pamamagitan po nitong napakalaking halagang ito, ilan po ba ang mababawas natin sa bilang ng mahihirap ngayon? So kung halimbawa 30 million Yes. ang mahirap ngayon, Aha. sabi nila makakabawas tayo ng 250,000 individuals. Di okay na po. Oo. Gusto ko lang merong nakikitang nababawas hanggang sa dumating ang panahon, another 300,000 next year o ganyan. Hanggang sa makita natin by 2035 pala wala nang mahirap. Ayaw man lang nila akong pagtanungin eh. Puro Sa politika nakikita ko gusto po, nila. hindi po pwede ka kung mangyari yan sapagkat yung batas na ginawa ko na palagay ko'y isang contribution para sa aking mga nire-represent. Ito yung urban poor. Yes, ha. It took me 15 years to be able to enact that law. Wow. Hindi ko po kinukuha ang credit dahil meron na pong tumulong sa akin. Yes, ha. Isipin po ninyo, Wilson, Yes, ha. 15 years in the making. Anong tawag sa batas niya, sir? Magna Carta for the Poor. Ah, wow. Ngayon, natapos po namin yung 2019. Oo. 2019. Meron pa pong IRR. Nung ginawa yung IRR, another 2 years. Yes. Sana natapos na. Nung makita ko po yung IRR, meron na namang mali sapagkat wala sang sunset provision. So wala pa. Hanggang ngayon, sabi Hindi ko pa nga, tapos. itatanong ko sana sa ating NEDA, Oho. paano po baka kung mangyayari ito, Oho. itong Magna Carta hanggang ngayon hindi pa umusad. Paano? Ito nga, pagpapatupad na naman ng batas, Mr. Wilson. So 15 years. Puro sa plus pagpapatupad delay. ang problema ng bansang ito. Sir, yun sinasabi ninyong, sabi ng Philippine Statistics 19.7, naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala naman ako na meron talaga tayong ganun kahirap pa ng mga Baka mas Pilipino. Palagay mo na lang na nandun na nga, pero ang importante, paano natin babawasan yan? Kung Oo. hindi naman nila pakikinggan yung mga paraan at gusto kong makakita ng matibay na ebidensya na sa pagdating ng panahon, sabi kasi nila, Oho. by the end of the president's term in 2028, sabi niya ganun, Oho. we would have seen a single digit poverty incidence rate. Ang ibig Wow. niyang sabihin, Oh. 9% na lang. So wala na yung 19.7%. 9% na lang sabi niya. Wow. Gusto kong malaman kung ma-achieve nga yung 9% na yun at the end of the president's term in Yes. 2028. Sabi ko, meron din akong estimate na hindi nyo magagawa unang-una the Magna Carta of the Poor kahit minsan hindi pa umusad. Anong gagawin natin dito? Very troubling question. Ang galing. Alam nyo, may ganyan pala na hindi umuusad. Ang bababuti nandyan kayo, sir. Ay, riniremind ako na may shooting kayo, taping. So, we have time for one more last question. Tapos, sir, papalik kayo one of these days ulit, ha? Kasi napakagaling ninyo. Ang dami nyong sinasabi na hindi natin alam noon. We have time for one last question. Anybody sa media friends? Sino gusto mag one last question? Yes. Ano? Yes. Nagtatanong sila ng parting message. Congressman Dante Marcoleta, do you have a closing statement to summarize all your appeal, your state to the public, your statement to the public? Anong message ninyo itong magulong panahon ng mundo, ng ekonomiya ng mundo, politika? Anong hangarin ninyo para sa Pilipinas saka sa pagkandidato ninyo bilang senador? Marami po tayong pagbabagong gustong gawin, pero nakikiusap po ako sa ating mga botante. Sana po pag humarap lahat ang mga kandidato sa inyo, ay maitanong nyo sa kanila, ano po bang gusto nilang gawin at paano nila gagawin? Kasi po,
Kapag po hindi nila nasagot yun at makikipagkontrata na naman sila sa inyo at baka maulit na naman po yung paulit-ulit na ginagawa, ang sabi po ni Albert Einstein, Yes. insanity is doing something over and over and over again, but expecting different results. Hindi po tayo pwedeng umasa ng pagbabago kung paulit-ulit na po nating binoboto yung mga taong dati niyong ibinoto. Ang biglang sabihin ni Albert Einstein, gusto mong magkaroon ng pagbabago, bumoto ka ng bago. Yun po. Salamat po sa inyong lahat. At sana po, Wilson, sa susunod Yes. kong pagpunta rito, Yes. turuan mo naman akong paano gumawa ng pandesal. Yes, Salamat sir. po. Yes, sir. It's an honor once again. Thank you very much to the very outstanding, respected. Ako ang naghanap sa kanya, nangulit sa kanya. Ibang politiko sila tumatawag, pero kay Congressman Dante Marcoleta, ako pa nangulit sa kanya, hinanap ko, sabi ko, gusto ko yung mautak, matalino. Hindi pwede yung namumuno sa atin, mas bobo sa atin. Sorry ha. Hindi pwede yung mga leader natin, mas walang alam sa atin, mas batugan. Kailangan yung mga katulad ni Congressman Marcoleta. Usually sa Pandesal Forum, we are strictly non-partisan usually. Pero I am not partisan with your case. In your case kasi, sir, I have watched your career. I have followed your outstanding public service career. Alam niyo si Congressman Dante Marcoleta, fearless, articulate, matapang. Alam niyo, pwede nga sa pelikula buhay niyo kasi gusto ng Pilipino, gusto ng ordinaryong Pilipino ang malakas ang loob. Ayaw nila yung yes men, yes men. Kailangan may fighting for our consumer rights, for better democracy. Thank you very much, Congressman Dante Marcoleta. Mayroon kaming simpleng regalo, sir, sa inyo, pandesal, galing sa mga panadero namin. Yes, additional parting words, si Big Somintak. Yes, magsalita pa kayo, sir, ng short message to the public. Additional, gusto ni Big Somintak, pang soundbite sa TV. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay huwag po tayong mawawalan ng pag-asa kahit na napakalaki po ng problema ang inaharap ng ating bansa. Kapag tayo po ay nagkaisa, pag inilaban po natin yung tama at pag po tayong papayag na kahit na abutan lang kayo ng ganito ay inyo pong ibibigay ang inyong boto. Napaka-importante po ng inyong boto. Mula po noong October 1 at saka October 8, nagsimula na po yung paggawa ng kontrata ng lahat po ng mga kandidato na gustong magsilbi sa ating bansa. Pero tingnan po ninyo yung kahalagahan ng pagpirma ninyo. Kasi po darating ang panahon, lalapit silang lahat sa inyo para papirmahan yung kontrata sa inyo. Yung po ay sagrado. Pumirma na po sila. Kami po, kasama na akong pumirma nung kami po ay maghain ng COC sa COMELEC. Ngunit hindi po matutupad yung kontrata na yan kapag kayong boto ay hindi po nyo ibinigay. Ngayon, bago po nyo ibigay yung boto na yan, kailangang malaman nila na sagrado po yung kasunduan. Titingnan nyo po sila sa kanilang mga mata. Kung yung sinumpaan nilang tungkulin at sasabihin nilang maglilingkod sila ng tapat, kung kaya nilang gawin at kung paano nila gagawin, yun po ang mas importante. Huwag po ninyong ipagpapalit ang boto ninyo. Huwag po ninyong bibiruin yung sagradong kasunduan na yun. Yun po yung pagsisimula para po tayo magkaroon ng pagbabago. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Once again, thank you, Congressman Dante Marcoleta. So yun na nga po mga kababayan, no? Ibang klase talaga. Ang talino ng isang Kong Marcoleta, mga kababayan. Nako po, sa tingin nyo kabayan, iboboto or ilalagay nyo ba si Kong Marcoleta sa Senado? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan.